Itinanggi ng Malacanang at Department of Foreign Affairs na nagbigay ng go signal si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbitay kay Mary Jane Veloso. Kasunod na lumabas na ulat sa The Jakarta Post sa Indonesia, paglilinaw ng palasyo, hindi lang daw makikialam ang Pangulo sa pagpapatupad ng batas sa Indonesia. Wala rin daw impormasyon ng Malacanang kung inapela ng Pangulo nung working visit niya sa Indonesia ang kaso ni Veloso. Hit naman ng grupong migrante dapat ipaglaban ang karapatan ni Veloso na biktima raw ng drug trafficking. Narito ang report. Na makapulong ni Pangulong Duterte si Indonesian President Joko Widodo noong nakaraang linggo, ipinaliwanag daw ni Widodo sa ating Pangulo ang sitwasyon ni Mary Jane Veloso, ang Pinay na nahatulang guilty sa pagdadala ng mahigit 2 kilo ng heroin at nasa death row. Sa article ng The Jakarta Post na lumabas ngayong Lunes, sinabi umano ni Indonesian President Joko Widodo na binigyan ni Pangulong Duterte ng go signal ang pagbitay kay Mary Jane Veloso. Ang pinagbasehan ng news report ang ulat ng Antara News Agency na pinatatakbo ng Indonesian government. Sa ulat din ni Adam Harvey ng Australian Broadcasting Corporation, ikwinento raw ni Widodo kay Duterte na nahulihan si Mary Jane ng heroin at ipinagpaliban ng kanyang execution. Ang sagot daw ni Duterte, "Please go ahead if you want to execute her." Pero iginiit ng ating Department of Foreign Affairs, walang ibinigay na anumang go signal ang Pangulo. Itinanggi ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay na binigyan na ng ating Pangulong Indonesia ng green light sa pagbitay kay Veloso. Ayon naman sa Malacanang, wala naman daw categorical statement ang Pangulo na pumapayag na siyang ituloy ang pagbitay. Sinabi lang daw ni Duterte kay Widodo na sundin ang kanilang batas at hindi raw hahadlang dito ang Pangulo. The President just informed us that his actual statement and conversation with President Widodo went like this. He said regarding Mary Jane Veloso, he said, "Follow your own laws. I will not interfere." There was no categorical statement, there was no endorsement. Pero sa tanong kung inapela ba ni Pangulong Duterte ang kaso ni Veloso, ang sabi ni Abella, wala raw siyang impormasyon kaugnay nito. Sa isang pahayag, ikinagulat ng grupong migrante ang pahayag na ito ng Indonesia. Dapat daw ay paliwanag mismo ni Pangulong Duterte ang nangyari, lalo trabaho raw ng Pangulo at ni Secretary Yasay na ipagtanggol ang karapatan ng mga Pinoy sa ibang bansa, lalo na si Veloso na biktima raw ng drug trafficking. Ayon naman kay Vice President Leni Robredo, sinasalimin daw ni Veloso ang mga paghihirap na hinaharap ng milyong-milyong mga OFW. Dapat lang daw na pangalagaan ang kanyang kapakanan, pati na ang iba pang manggagawang Pinoy kahit pa nagtatrabaho sila sa ibang bansa. April 2010, nang arestuhin si Veloso sa Yogyakarta Airport sa Indonesia. Noong nakaraang taon, nabigyan siya ng temporary reprieve kaya hindi natuloy ang pagbitay sa kanya sa pamamagitan ng firing squad. Nauna na rin nanawagan ng tulong si Veloso kay Pangulong Duterte. Ay, ako mahal sa Pangulo ng Pilipinas, kailan ko ang pag-asa ko. Alam ko po na kayo na makatulong sa akin. Mag-7 years na po ako dito sa Indonesia. Hindi ko pa rin po nakakampan yung kaparo na nangyari sa iyo. Kaya tayo nasinigay ka sa inyo. Kaugnay po ng balitang yan, makakapanayam natin si Ginang Celia Veloso, nanay po ni Mary Jane Veloso na hinatulan ng bitay sa Indonesia sa telepono. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Celia. Yes, good evening po, Ma'am. Ma'am, ano po yung nakarating sa inyo na opisyal na balita galing sa inyong mga abogado o kung may nakipag-usap na po ba galing sa Malacanang sa inyo? Opo, si Atty. Olalia po, ang sabi po niya, hindi po totoo, wala pong katotohanan yung naibalita na si Merdin po ay bibitayin. Ang sabi po ng ating presidente, kung ano raw po ang ng Indonesian, igagalang niya. Ganun po ang sinabi. Hindi po sinabi ni President na Duterte na bibitayin si Merdin, pumayag siya. Hindi po totoo yun. Ma'am, naibalita po ba ni Attorney Ed sa inyo kung nakausap nila ng personal, sino man sa palasyo? Hindi po personal. Sa telepono lang po. Nakausap po niya yung sa DFA. Opo. Sa may, sa may Malacanang po at nakausap sila doon. Oh, so ang paliwanag po sa inyo, yung pong nakarating sinabi rin po ni Secretary Abella na sinabi lang daw ng Pangulo ay kung ano man yung proseso ng Indonesia, ayun po yung susundin ng ating pamahalaan. Tama po ba? Opo, ganun daw po. Ano po yung epekto nito sa inyo nung marinig nyo na ganun po yung statement ng ating palasyo ni Pangulong Duterte?
Para po sa akin, hindi po ako bigla-bigla naniwala doon kasi hinihintay ko pa po yung sinabi niya na ipatatawag po na kaming pamilya Veloso at gusto niya pong sa amin sabihin yung napag-usapan nila. Kaya yun po yung naabangan na. Kaya hindi po ako basta naniniwala pa po sa mga balita. Tama po yun, nabanggit nga po niya yun. Pero meron po bang gumagalaw po ba yung schedule niyan or nakaabang pa lang po kayo ngayon kung matutuluyan? Po? Yung pong schedule po natin sa palasyo, gumagalaw po ba yung schedule natin? Ibig sabihin, may nakipag-ugnayan nun po sa inyo para i-set yung appointment or nag-aabang pa lang po kayo ngayon? Wala na ata. Ay, ma'am, hello po. Ma'am, naririnig niyo po kami? Wala po marinig. Ay, ma'am, naririnig niyo po ngayon? Hindi pa rin? Hello? Yes, ma'am. Good evening po. Ma'am, nasa Ay, opo. Ayan, ma'am. Ma'am, yung Ayan pong po, schedule yan na. ng Pangulo, meron na po bang nakipag-ugnayan sa inyo kung kailan ito mangyayari? Wala pa po. Kailan po namin yung tingnan nila. Sabi po, ipatatawag kami. Pero wala pa po tumatawag. Kapag po nakadaupang palad yun na si Pangulong Duterte, ano po yung magiging yung mensahe sa kanya? Ano po yung sasabihin niyo sa Pangulo? Siyempre po, makikiusap kami, magmamakaawa kami sa kanya. Alam po namin na galit po siya sa drug. Pero iba po yung kaso ni Mergin. Innocent po si Mergin. Frame up lang po. Pag po sinabi ng Pangulo na halimbawa, sabi ng Indonesia, meron silang sariling batas sa droga at baka mahirapan tayo to not to follow it or wag sundin yon. Ano po yung magiging epekto nun sa kaso kaya ni Mary Jane? Malaki po ang epekto noon. Ang sasabihin lang po namin sa kanila, nakakulong na po yung totoong may-ari. Nandito na po, umamin na po. Di yun po ang kuhanin nila kung gusto nila. Dahil umamin na po yung may-ari nakakulong na rin po. At talaga po lumilitaw na si Mergin inisente lang. Yun po ang kunin nila kung gusto nila. Ipalit nila si Mergin. Opo. Ma'am, Yun po ang para sa atin. Yeah, ma'am, nakausap niyo po ba alam ko kasi ma'am, nakausap mo bandang July si Mary Jane, pero recently po ba nakausap niyo ulit siya sa telepono? Anong kalagayan niya doon? Okay naman po siya. Kahapon po, tumawag po siya sa amin. Tamang-tamang may vigil po sa bahay. Opo. Nasabi po namin sa kanya na nagpag-vigil po kami para itulak na apurahin nga po ang sa kanya para siya po iharap na hearing po. Apurahin po nila para po mabilis na po ang paglaya niya. Tuwan-tuwa po siya at sinabi rin po namin sa kanya na hinihintay po namin yung patawag ng ating Pangulo dahil ang sabi niya, kami po ang unang makakaalam nung gusto niya sabihin, pamilya Veloso po muna. Kaya tuwan-tuwa po siya, amen siya ng amen. Masaya naman po siya, alam pong problema. Ma'am, nasa Yogyakarta po ngayon si MJ, no? Si Mary Jane, tama po ba? Opo. Yun po ba may mga nakakalabas po ba siya, nakakapag-usap ba siya sa mga kapwa niya doon na nasa sariling parehong sitwasyon? How would you describe po yung kanyang outlook? Ala na po ako marinig. Ay. Nahina. Sige, ma'am. Ayun na lang po. Ayan po. Last question na lang siguro, ma'am. Ano po yung mensahe nyo kay Mary Jane at dun sa mga sumusuporto sa inyo? At panghuli po, na magaman ang banggit nyo na kanina, kay Presidente Duterte po. Opo. Ang mensahe ko lang po sa mga sumusuporta sa aking anak na si Mergin, sana po sumuporta po sila. Huwag po silang bibitiw hanggat hindi po makauwi si Mergin. Dahil alam ko po na marami po naniniwala si Mergin wala po talang kasalanan. Kaya umaasa po ako na lahat po na sumusuporta ay susuporta pa rin po sa kanya. At nananawagan din po ako sa ating mahal Pangulo, mahal Pangulong Duterte. Alam naman po ninyo na walang kasalanan si Mergin. Iba po yung kaso niya sa drug. Alam ko po galit na galit po kayo sa drug. Pero iba po yung kay Mergin. Na-premap lang po siya. Na andito na po yung talagang may kasalanan, na kulong na. Kaya yun po ang pagkiusap namin. Sana iligtas po ninyo si Mergin. Yun lang po. Maraming salamat po, Ginang Celia Veloso, at ingat po kayo dyan at pagdatos po natin ang kalagayan ni Mary Jane. Magandang gabi po. Opo. Sige po. Salamat po.